Panradyo, Pandyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number one pahika ng Global News. Buong linggo mababasa ang column. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:41 umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. At meron pa tayong isa pang balita na ito naman ay, di ba, para sa mga magulang, parang natatakot din sila, di ba, kapag ang mga anak nila sa ngayon na sa eskwelahan, parang safe po ba ang mga anak namin? So ito po ang balita. PNP napigil ang posibleng shooting sa GMA Cavite. Sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan, nakakabahala. Napigilan ng mga otoridad ang isang umano'y plano pamamaril na kinasasangkutan ng isang grade 10 student sa isang pampublikong paaralan sa General Mariano Alvarez, Cavite, matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga opisyal ng paaralan. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, kaagad na nagsagawa ng verifikasyon ang GMA Municipal Police Station kasunod ng tanggap na ulat. Sa pakipag-ugnayan sa pamilya ng pamilya ng menor de edad at mga opisyal ng barangay, na-recover ng mga pulis ang isang improvised at hindi rehistrado baril na hinihinalang gagamitin sana sa insidente. Alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act, isinailalim ang estudyante sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office, ang MSWDO, upang mabigyan ng angkop na intervention. Hindi rin isinapubliko ng mga otoridad ang pagkakinanlan ng menor de edad dahil sa umiiral na batas na nagpoprotekta sa mga batang nasasangkop sa mga kaso. Patuloy naman na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente habang inihahanda ang kaukulang reklamo maaring isampa alinsunod sa umiiral ng mga batas. Binigyan din ng Cavite PNP na naging mahalaga ang maagap na pag-uulat ng mga opisyal ng paaralan na nakatulong upang maagapan ang posibleng trahedya bago ito mangyari. Hindi kaya din nila ang publiko na kaagad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang banta sa seguridad at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon, lalo na kung may mga menor de edad na sangkot. Ang insidente ay ito ay kasunod ng ilang makakasunod na kaso ng karahasan ng kinasasabutan ng mga estudyante sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang linggo. Kabilang dito ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawing ng 3 estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Pananaksak ng isang grade 10 student sa kapwang mag-aaral sa San Carlos City, Negros Occidental. At ang napigilang umano'y planong pamamaril at pananaksak sa Tolosa National High School sa Leyte. May nauna ng pananaksak ng estudyante sa kapwa estudyante na naganap sa General Trias at sa Cavite City kamakailan. May nahulihan din ng patalim at baril sa Apari, Cagayan. Ayon sa mga eksperto sa edukasyon at kalusugan pangkaisipan, walang iisang dahilan sa pagdami ng ganitong mga insidente. Maring bunga ito ng pinagsamang-samang salik katulad ng mga problemang pagkaisipan na hindi kaagad natutugunan. Yung pangbubuli,
alitan sa kapwa estudyante, impluwensya ng marahas na nilalaman sa internet at social media, problema sa loob ng pamilya, at madaling pag-access sa mga armas o improvised weapons. Idinagdag din ng mga espesyalista na ang kakulangan sa maagang psychological intervention at counseling sa ilang paaralan ay maaring magpapalala sa mga suliraning kinakaharap ng ilang kabataan. Kaya muli nananawagan ang mga otoridad sa mas mahigpit na pagtutulungan ng mga paaralan, magulang, lokal na pamahalaan, at law enforcement agency upang mas mapalakas ang social security, mental health programs, anti-bullying initiative at maagang pagtukoy sa mga estudyante na nangangailangan ng agarang suporta at gabay. Layunin nito maiwasan ang mga insidente maaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga mag-aaral at guro at manatiling ligtas ang mga paaralan sa buong bansa. So ngayon po ang unang-una ang nagiging dahilan. Baka iba ang mga estudyante, iba siguro di sila nakakausap ng kanilang mga magulang. O kaya lagi silang pinapagalitan. O kaya naman parang mayroong favoritism sa bahay. Kaya lagi siya inutusan o lagi siya pinapagalitan. So ito ay nadadala sa school. Meron naman, ay yung katulad po dati na binubuli ng mga kaklase. Kasi yung mga iba, pagka yun ang bubuli, minsan hindi nag-iisa. Minsan marami sila, 2, 3, 4. Tapos tama nga sabi natin kanina, iba naman, dahil sa napapanood nila sa social media, na yung mga teleserye na kapag ka may nangbubuli, tapos gumaganti. Yung iba naman, kasi yung iba nagbubuli, sobrang grabe ang salitang ginagamit o yung pananakit o o kaya yung may banta sa buhay ng kanilang pamilya o kaya naman masyadong nilalait yung tao na o sabihin natin mataba ba siya o maliit o ano man. O kaya naman inggit. Pwede naman na mataas ang score niya tapos during the test ayaw niya magpasilip, kaya ayaw niya magpakopya. So doon nagsisimula ang away ng mga estudyante. So dapat sa eskwelahan naman, ang sa akin lang naman, dapat ang mga teachers kinakausap ang mga estudyante. Kasi alam mo nung panahon namin, meron namin ang guidance office, meron silang pinapadalang sa amin mga question, mga tanong sa buhay mo, tapos magche-check ka lang, tapos nalalaman ng kaagad ng guidance counselor na may problema ka sa bahay ninyo. So ngayon, ipapatawag ka, kakausapin ka. So minsan na ano ko yun napatawag din ako before. Dahil nga sabi ko, kahit na ako ay only girl, pero sa Chinese sa amin, pamilya, mas ang Chinese kasi, mas paborito ang lalaki. Mas priority ang mga lalaki. So siyempre yun yun ang nafi-feel ko. And then, sabi na nila, ay ang swerte ni doktora, only girl. Doon po kayo nagkakamali. Hindi ako masaya na maging only girl kasi siyempre iba naman ang lalaki, 'di ba? Iba ang laruan nila, ibang style ng gawain ng mga boys. Ako naman, wala akong kapatid na babae. So, tendency 'pag may problema ako, wala akong mapagsabihan. Tapos, ang parents ko naman ay busy din sa trabaho, pirmi wala sa bahay din. So, talaga sabi ko, hindi masarap maging only girl kasi wala kang kalaro, wala kang let's say yung di ako marunong nung simple lang ako, di ako marunong magpaganda. Kasi wala akong kapatid na na "Uy, itong damit bilhin mo o 'tong gano'n ang uso ngayon," o ganyan.
Hindi po, dati po ako ay talagang lagi from school, bahay, bahay, school, at tapos hanggang sa naging working student ako, from school to work, bahay. Wala akong ano, kaya marami nga nagugulat sa akin eh. Si doktora nung panahon nung elementary, high school, college, napakatahimik daw ako. Hindi ako nakikipag-usap. Pero ngayon, nagulat sila, nasa public service ako, tapos nagsasalita ngayon sa radyo. Ang laki daw ng ipinagbago ko. Dahil nga sa marami akong nakilalang mga kaibigan. So hanggang sa gradually na ano na yun, yun nga, yung lakas ng loob makipag-usap. Kaya dati nabanggit ko sa ating past episode na hindi ako una nakikipag-usap. Laging tahimik lang ako. Hanggang sa kunwari kung yung kasama ko sa table, kung kinausap ako, isang tanong, isang sagot. Pero hindi pa rin ako yung madaldal. Pero ngayon, dahil tayo po ay nasa social media na, lagi tayo nasa radyo, nasa public service, maraming lumalapit, humingi ng tulong. Kaya, ayun na. Kaya ngayon, nakakapag-ano na ako, discuss sa inyo. Pero sa totoo lang, sa radyo lang po ako madaldala, pero pag in person, ay hindi pa rin. Pero ano na rin, pero marami akong new friends, tapos yung new friends ko hanggang sa naging close kami, yun nagbibiruan lang. Pero hindi pa rin yung tipong sabi ko nga sa mga kasama ko, parang ikaw yata ang radio announcer, hindi ako eh. Ang daldal mo, tapos mamaya-mamaya lahat ng tao sa lamesa kinakausap. Ay ako hindi pa rin hanggang ngayon. Kung sino lang yung mga friends ko, sila pa rin ang kinakausap ko. Kaya yan po ang mga mahalagang balita na dapat ninyong malaman. Para sa iba pang mga balita, sundan ninyo ang Connect TV Media sa Facebook at ang regular column ko po, ang inyong lingkod sa Remate, ang Dyaryo ng Masa. Everyday po ang column ko po. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Nawa may napulot kayo kaalaman na maaari ninyong magamit para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:53 ng umaga. Ay, maaga pa pala. 9:53 ng umaga, ito po ay inihatid sa atin ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso. Kaya, ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ang susi sa maayos na serbisyo. Kung kayo po ay may mga katanungan, suhestyon o nais ipaabot na concern, patuloy lamang po kayo makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng ating mga official social media accounts. So sa mga nakikinig po at sa mga nanonood po dito sa Facebook at sa YouTube channel ko po, ang Hilda Og Agaran Servicio Lady, mag-subscribe po kayo. Siyempre, i-share po ninyo sa mga kaibigan. Dahil po ang ating programa ay ang lagi nga nilang sinasabi ay very informative. Marami po kayong matutunan. At ang alam mo ang nakakalungkot, kapag usapang kalusugan, tinitingnan ko, parang walang masyadong gustong pag ang topic ko ay tungkol sa health, parang hindi nila pinapanood. Hintay pa nila na kapag sila nagkasakit na, saka lang nila papanoorin. Tapos sabi nila, katulad po sa PhilHealth Yakap, bakit sabi nila, bakit di namin alam yan? Sabi ko, naku, lagi yan pinag-uusapan yan sa radyo. Lagi ko yan tinatakal sa health and travel at serbisyo publiko. Para na akong sirang plaka. Tapos sasabihin ninyo, hindi ninyo alam ang tungkol sa PhilHealth Yakap, kung ano mga benepisyo na meron, at bakit ko kayo sinasabihan na hanggang kaya po ninyo dagdagan, kung kayo naghuhulog sa SSS, huwag ninyong dinadaya ang sarili ninyo. Huwag kayong magbabayad ng pinakamababa. Dapat kung anong sinasahod ninyo, yun ang bracket binabayaran po ninyo.
Dahil kapag kayo nag-retire, kapag kayo ay nag-file ng pension, retirement pension, doon mo mararamdaman, makikita dahil bakit iba maliit lang? Bakit maliit lang sa akin? Bakit iba malaki ang kanilang monthly pension? So yan po ang sinasabi ko po, nasa huli ang pagsisisi. Kaya ako muli si Dr. Hilda Ong, ang serbisyo ay mabilis, maasahan, at may malasakit. Hanggang sa muli natin pagsasama bukas dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Siyempre kasama ang iyong Agaran Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hill.